So ayun mga par, ito na uli yung panibagong araw natin. So nandito tayo ngayon sa una nating opisina. Tapos yan, may nagbigay sa atin ng chocolate. Kasi National Saudi Day ngayon. So ito naman yung sasakyan na sumundo sa atin para dalhin tayo dun sa bago nating opisina. Kasi dumating na daw yung request nating computer setup. So ito kaysa hintayin ko pa yung IT, ako na lang yung tumira para ma-set up na natin lahat kaysa naman hintayin pa natin. Tapos doon natapos yung trabaho ko. Pagkatapos noon, naglaro kami sa park. Tapos naggala kami ng konti para hindi kami masyadong mainip. So yun mga par, syempre pagkatapos nito, gigising na naman tayo ng maaga para puntahan yung bagong location na pinapupuntahan sa atin. At ito na nga yun mga par, gagawin ko muna dito is maggagala muna tayo para maging familiar tayo dun sa buong lugar o buong community na bago. So itong community na to is ito nga pala yung community na katabi nung Red Sea. So makikita natin dyan yung Red Sea. Ayan, ginagala ko muna yung mga cabin at saka yung mga unit. Check muna natin, magiging familiarize muna tayo kung saan yung unit number at saka yung mga streets. Tapos yan par, ito nga pala yung kalsada dyan. So dito ang pwede lang dumaan is mga golf cart, bawal yung mga digas na sasakyan. Yung mga digas na sasakyan may sarili silang parking dun sa malaking gate sa labas. So, ito yung sinasabi ko, ito yung dagat, ito yung beachfront ng mga cabin. So, yung nakikita yung dagat na yan, ayan yung Red Sea mga par. Kulay blue lang siya ngayon par, pero Red Sea talaga ang tawag dyan. So, ayun mga par, ito naglalakad pa rin ako. Tinry ko siyang lakarin hanggang dulo kasi sobrang na-enjoy ko yung paglalakad dyan sa beach side na yan. Sobrang lamig kasi nung hangin tapos sa pagkakatanda ko parang mga bare months na rin nung mga panahon na to. So kaya na-enjoy ko 'yan. Tapos sakto meron biglang nag-check-in dito. At ito yung isang staff dito sa opisina. At ngayon, pupuntahan nga namin yung isang unit na pag-check-inan ni client. So, para ma-check na rin namin kung okay na ba yung unit, naka-ready na ba lahat para pagdating ni client at pag-check-in niya, wala na siyang problema. Bali yung mga client na yun is sila lang yung pwedeng tumira dito sa mga unit nito dahil sila yung nagtatrabaho din dito sa community na to. So, pag napa-assign ka sa ibang community, sa ibang community ka rin patitirahin. So, sila nagkataon na malapit sila dito sa community namin, malapit sa beach. So, ito na nga pala yung unit niya, binababa na yung mga gamit niya, dumating na nga siya kanina, binaba na ng mga bellboy. At yan, pina-check na nila kung kumpleto lahat ng gamit. Siyempre may pipirmahan siya doon and everything. Tapos may nakasalubong isang client na hindi daw nagana yung ihawan na yan. So kaya nagpatawag ako ng housekeeper para kuhanin yan at dalhin doon sa basurahan. Kasi gusto niya nang itapon yon. At ito na nga, pumunta ako dito sa parang pinaka-plaza nila. Plaza kung tawagin. Pero syempre sa atin lang yon. Ito dito minsan nagagawa ng mga event, mga outdoor party. Ayan yung beach. Tapos sa likod ko nandyan din yung pool. Tapos may malaking screen dun sa dulo. Tapos makikita nyo yung parang malaking tent dyan. Ayan yung malaking restaurant dyan na tinatawag naming dining hall. Tapos dun kami nakain. And ito na nga yung nakakagulat dito. Pagkatapos ng trabaho namin, lumabas kami magtatropa dahil birthday ng isang apart natin. So ayan, kita nyo naman may police. Tapos ito yung sasakyan namin. At yan, bali yung sasakyan pala namin, hindi mo na pwedeng paandarin kasi pumasok yung gulong dun sa loob. So, ito pa yung isa, ayan yung truck na nakabanggaan namin. Makikita nyo dyan mamaya. Tapos ganito kadilim sa highway dyan, wala talagang kailaw-ilaw. So, ang mga ilaw lang talaga namin dyan is yung cellphone at saka ilaw ng sasakyan. So, ito yung isa, tinatry niyang ayusin yung gulong o ituwid kasi hindi talaga pwede siyang paandarin kasi nakapasok talaga sa loob. Tapos, yung mga pulis, isinakay kami dun sa mobile para daling kami sa pinaka malapit na bayan para mag-file ng police report. Tapos, iniwan yung sasakyan doon at pupunta kami ngayon dyan sa police station. Tapos ayan na nga, on the way na kami sa police station dyan. So, mabuti naman, wala namang nasaktan ng malala sa amin, wala namang nasugatan, mga bukol lang sa paa. Tapos ito na, nandito na kami sa police station, kinakausap na yung driver namin, si tatay. So, ayan yung may birthday, si RJ. Happy birthday sa'yo, par. Ito yung mga sasakyan dyan, tapos dito kami sinakay sa mobile na yan ng police. So,
lumabas muna kami diyan para intayin yung police report at celebrate muna namin yung birthday ni RJ ng soft drinks. Yan, cheers muna tayo mga par. Tapos yan, pagkatapos ng yung police report, syempre tuloy pa rin, celebrate pa rin namin yung birthday at kakain pa rin kami kasi ayun talaga yung pinunta namin dito. At yan na nga, nakapila na kami dyan. Si RJ lang pala para umorder. So ito nga palang pinuntahan namin, ang tawag dito is brostedan. So kakain ka ng mga brosted dito. So yung brosted yan, malalaman nyo mamaya pagkatapos namin umorder. Tapos ayan na nga, umorder na siya. Libre niya bali to kasi birthday niya naman. So kita niyo naman napakadaming tao. At ayan yung tinatawag na brosted jambos. Ayan yung puro manok, tapos french fries, tapos ayan lang yon, wala na kasamang iba. Bali, meron ka palang parang pita bread dyan, yon, kita nyo yun, tapos garlic sauce, tapos ganito lang kainin yan, para lang kayo nagpipiknik dyan. Pero kala nyo, konti lang kasi papakulam lang, nakakabusog yan sobra dahil yung patatas pa lang at yung french fries pa lang napakabigat na sa tiyan nun at sobrang sarap niyan kasama ng mga garlic sauce at saka chili garlic na kasama nung sausawan na ginawa nila at kita nyo naman napakadami kong sausawan sa lamesa. Tapos yung kwentuhan nga about doon sa nangyari sa amin kanina. Tapos ito na yung tow truck na kukuha doon sa sasakyan namin. Kita nyo naman wasak na wasak yung sasakyan. So dadalhin na yan doon sa talyer. Tapos nakipag-negotiate na sila kung magkano yung magagastos. Pagkatapos niyan tumawag na kami ng Grab para ihatid na kami doon sa camp namin. At yun na nga, sa awa ng Diyos, nakarating naman kami sa camp namin ng ligtas at kita nyo naman sobrang dilim pa rin na nilalakaran namin papasok sa camp. Tapos ito, panibagong araw na uli nito, masyado lang maaga ako nagising kaya lumabas na ako para pumasok uli sa opisina. At dito naghihintay ako ng ID kasi wala pa daw akong ID doon sa main gate. So ayun yung breakfast namin sa office na yan at ito yung office na sinasabi ko na malapit sa Red Sea. So yan, lumabas tayo dahil parang may fire drill yata nito. Kita nyo, nakatakip ng tenga yung kasama ko. So, chinek nila kung nagana lahat ng alarm system. Tapos, i-check nila lahat yan, bawat office. Tapos noon, nandito tayo, pahinga muna tayo dito sa tent dahil wala pa naman masyado tayong ginagawa at natapos na rin naman natin yung mga kailangan natin gawin dito sa bagong office na to. Hindi lang tayo makapagawa ng marami dahil hindi katulad dun sa una nating office, magkakadikit yung mga opisina. So dito, yung isang opisina lang is napakalayo doon sa isang community. Kaya pag natapos natin yung trabaho dito, pwede ka nang relax, humayahay, mag-chill. Tapos binisita ko lang yung mga staff ko doon sa unang opisina na meron ding office dito sa bagong location. Tapos noon, pagkatapos nung pinatawag tayo sa isang meeting kung paano gamitin daw yung fire extinguisher at dumating na nga yung service natin pauwi at pauwi na uli tayo pagkatapos ng isang mahabang araw na uli na yon. At kung makikita nyo, ayun yung view namin pauwi. Bali, ang biyahe dyan is 1 oras at kalahati hanggang doon sa cabin namin. So, ito naman yung galing ako sa kabilang camp para kuhanin yung padala sa atin ni Inay. Ayan, may mga padala naman sa atin ni Inay kasi galing si Inay sa Pilipinas tapos bumalik ulit dito sa Saudi. So, meron tayo dyang chicken skin. Yan, napakasarap niyan. Siguro mga 1 linggo kong inulam yan, yung chicken skin na yan. Napakadaming padala sa atin ni Inay na yan. Siyempre, binigyan din natin yung mga apport natin dyan at saka yung si paring Jason. So ito, gumising ako ng maaga, wala akong pasok niyan at dahil ako ay magpapagupit. So, yan, pababa na ako dyan. Ito yung community namin, bali dito kami nakatira, dito kami nag-stay. So, dyan, ayan yung way papunta dun sa pool at saka dun sa park pag dinaretso mo pa yan dyan. Pero pag nag-left ka na agad dyan, kita mo yung tinuturo ko, yung nasa dulong pintong yon. Ayun, doon yung barber shop. So, bali salon pala yung tawag nila dito. Hair and Beauty Salon. Yan. So, ayan yung oras na bukas lang siya. At pagpasok natin, ayan na nga, tinanong ko kung sino marunong maggupit. Sabi, marunong daw siya. So, ang galing pala niya na ikala yung sa atin kasi tissue. Yan, par.
Diyan ko lang na-experience yan. Yung dinikit niya sa akin ngayon, tissue siya pero garterized siya. So, hindi siya nakakasakal or komportable siya sa leeg.